Ano po ba ang end of service? Magkaiba ba yan sa vacation pay? Kasi sabi ng amo ko, yun na daw yung vacation pay. Shoutout po sa iyo, Ma'am Josephine Bagyuso, 4274. So, sasagutin ko po yung katanungan ni Ma'am Josephine. Nagawa ko na po to ng content, no, mga nakalipas na video ko. Okay, sasagutin ko ulit itong tanong mo, Ma'am Josephine. Baka meron ding, actually may nabasa akong ganito rin yung tanong niya, kung magkaiba ba ang end of service or yung vacation pay. Okay, so bago ko po sagutin yan, baka naman po pa-subscribe ng aking YouTube channel kung hindi pa po kayo naka-subscribe. And then of course, share na rin po tong video para marami pa po tayong matulungan mga kapwa OFW. So, ang sagot ko po Ma'am Josephine, yes, magkaiba po yun. Mali po yung amo nyo. Ang end of service po, ito po yung nagsasabing pag ayaw nyo na po sa inyong employer, kayo po ay mag-for good, mag-i-exit na. Yan po tinatawag na end of service. Ibig sabihin, yun po yung katapusan ng iyong serbisyo sa kanila. In short, ESB, end of service. So, meron pong katumbas na benepisyo niyan. May katumbas po na amount kung magkano po yung dapat makuha mo sa end of service. Magbibigay pa ako ng example. Let's say po, nandito po kayo sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia po, sa loob ng 4 na taon, dire-diretso po kayong 4 na taon, iisang amo, ang makukuha nyo pong end of service, which is yung 1 month yung sahod. For example, ang sahod nyo po ay 1,500 real. Makukuha nyo po yung ang end of service benefits nyo is 1,500 real. Katumbas ng isang buwan nyo. Yung sa loob ng 4 na taon. Okay? Paano naman kung 8 years? So, magdodoble lang din po siya. So, panibagong 1 month. So, ibig sabihin, 2 months na po yung makukuha mong end of service. Kasi ang Saudi Arabia, 1 month per 4 years. Yan po yung batas niyan. Okay? Kung sabihin natin, 6 years. So, kalahati po nung isang buwan, ibig sabihin, 15 days. Kung 1,500 sahod mo, meron kang 750 real. So, kung meron kang 1,500 plus yung 750 reals, so meron kang 2,250. Tama ba? 2,250 real na makukuha sa loob ng 6 years. Pero kung sa computation talaga, by legal, hindi na binibigay yung 2 years kasi hindi mo nabuo yung another 4 years. Pero kung mabait naman yung amo, ikino-consider na nila yun. Okay? Yan po yung computation ng end of service. Ang vacation pay, magkaiba naman po ito. For example po, every 2 years, every contract natin, magbakasyon po kayo sa Pilipinas. So, meron po kayong 1 month na sahod. Actually, mas maganda pa yung vacation pay kaysa end of service kasi nga, every 2 years may 1 month. Yung iba pa nga, 2 months na binibigay na sahod eh. Kung example ako, 1,500 yung sahod ko. So, yung iba, 1 month na sahod binibigay. Babakasyon ka sa Pilipinas. Kasi wala ka na namang sahod. For example, ang bakasyon mo, 3 months, tapos isang buwan binibigay. O di ba, isang buwan lang. Kung bakasyon mo naman 1 month lang, so bibigyan ka ng 1 month pa rin yung vacation pay mo. So, wala ka na kasing sasahurin mo. Wala ka na sasahurin. Yung makukuha mong vacation pay with leave, ibig sabihin yun yung gagastusin mo sa Pilipinas. Kaya 1 month na sahod. Yung iba naman 2 months, mabait po yung gaganon yung amo. So, depende talaga sa mga employer natin. So, every 2 years po. Kasi yung end of service dito sa Saudi is 4 years pagdating sa end of service. Pero vacation, dapat every 2 years po kayo magbabakasyon para makukuha niyo yung 1 month. Ngayon, ganito din po yung tip ko sa inyo. Ako ginagawa ko rin to. For example, 2 years, ayaw mo magbakasyon. Okay? Ngayon, sabihin mo, sir, magbabakasyon pa ako. Sige. So, ibig sabihin, may 1,500 ka. Ngayon, sabihin mo na lang kay boss, next year na lang po ako magbabakasyon, another 2 years, so 4 years yun. Sabihin mo, yung 1,500 na ibibigay mo, kahit yung 1,000 na lang ibigay mo sa akin cash. So, nakalibre na si boss mo, okay, ng ticket. Pangalawa, nandyan ka, sigurado ka na, nandyan ka sa bahay. Kasi yung iba, nirerason lang nila magbabakasyon pero hindi na babalik, mag-i-exit. So, matutuwa na yung amo mo, nakakalibre na siya. At the same time, sureable siya na may katulong pa siya. O mayroon siyang yung OFW, hindi mag-i-exit. Kasi maraming OFW na nagrarason kasi depende sa amo para lang maka-exit. So, pwede niya pong perahin yung plane ticket nyo. Okay? So, for example, yung 1 month na vacation mo, ibibigay sa'yo 1,500.
O di hindi ka uwi, o di hati na lang po kayo, pwede yun. Nasa pag-uusap naman yan. So, kahit hindi ka nagbakasyon, napipira mo pa yung plane ticket. Okay? At saka yung 1 month. Depende sa pag-uusap nyo. Depende. Ako kasi, ginukuha ko kasi yun eh. Yung 1 month, every 2 years, bibigay na sa kukunin ko yung 1 month na vacation, hindi ako uwi. Minsan, hindi ko na kinukuha yung pang plane ticket. Para lang, at least pareho naman kayo, hindi din naman sa gipit kasi binigay naman sa akin 1 month. So, nasa pag-uusap po yan verbal. Okay? So, yan po yung magkakaiba. So, mas maganda, kung gusto nyo naman magbakasyon, para makapahinga, do it. Basta maibigay lang yung vacation pay. Pero yung amo mo kung kuripot, yun lang, hindi natin masabi. Kasi yung iba, ito po yung nakakalungkot na nagbabakasyon ka na, sa'yo pa yung ticket. Sasabihin ng amo mo, o sige, kung gusto mo magbakasyon, bayaran mo yung ticket mo back and forth. Di ba? Pangit pagka ganun. Kaya nga magbabakasyon eh. Nasa kontrata po yun. Andun po yung kontrata eh. Dapat minsan wala nang pakialam yung amo sa kontrata, hindi nila binabasa yan eh. Ang dahil lang kasi nila, hindi nila alam yan. Kasi nga, hindi nila binabasa. Basta pinirmahan lang nila nung nasa agency yan, mga yan. Di ba? Pero pag ganyan yung amo, itipos sa inyo, kahit kayo na bumili ng ticket, kung may pera kayo, para lang makaalis kayo, apply kayo sa panibago, balik kayo dun sa agency nyo, kasi may maganda naman record mo, balik ka sa agency, apply ka, ibibigyan ka uli ng amo bago. Kasi yung agency kasi, mas preferred nila yung ex-OFW na nakabalik na sa kanila. Actually, ayaw nila na mag-renew ka kasi wala na silang doon, wala na silang kikitain. Ngayon, pag nag-exit ka, babalik ka sa kanila, bibigyan ka naman ng panibagong amo, ipa-priority ka. Kaya huwag kayo mahinayang na tag doon, exit sa bagong amo nyo kung alam nyong salbahe, kuripot. Kasi kung sa umpisa pa lang ng iyong kontrata is hindi na nagbibigay ng magandang benepisyo. Much more pa, another contract. Umabot ka na ng 10 years, 20 years. Ito, katulad nito, napanood mo to, di ba 20 years, wala kang benepisyo. Bakit nandyan ka pa rin? Sisihin mo rin yung sarili mo, bakit ka nag-stay? So, maaring siguro, nahinayang ka na umalis, mag-apply ka na naman, baka bumagsak ka sa medical, o ano-ano man yan. So, yun yung nagiging rason yun noon. Kaya, don't expect na may makukuha kayong benepisyo kasi sa umpisa pa lang, kung hindi binibigay ng employer, no, ibig sabihin, sumang-ayon kayo. Diba? So, sasamantalahin naman ng employer. Pero hindi naman lahat may mababait. Okay? Lalo na kung maganda naman yung trabaho mo sa kanila. Okay? So, I hope nasagot ko po yung katanungan nyo, Ma'am Josephine Baquiso. Yan po ay ang end of service. Magkaiba po yan sa vacation pay. Okay? Yan, kung may mga katanungan kayo related po sa OFW, pwede nyo pong i-comment sa baba. Sasagutin ko as long na kaya ko naman. And of course, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW Pinoy TV Reaction, mag-subscribe na po kayo para pag nag-upload po ako, automatic nanonotify po kayo ni YouTube para mapanood yung bago kong content. Okay? Share this video. God bless and bye.